Bawat isa sa atin pangarap magkaroon ng sariling bahay. Hindi lang bilang simbolo ng pag-asenso, kundi dahil isa ito sa mga pangunahin nating pangangailangan. Kaya naman ang iba, gagawin ang lahat. Magkaroon lang ng masisilungan. Kapag nagawi ka sa Alfonso, Cavite, tiyak, mapapalingon ka sa kastilyong ito. Hindi po ito branch ng Disneyland sa Pilipinas, kundi isang bahay. Ang kahariang ito, pagmamay-ari ni Rosaline. Hi, tuloy kayo sa aking munting palasyo. Bata pa lang daw siya, pinangarap na niyang magbuhay reyna. Kaya nung nagpatayo siya ng kanilang dream house noong taong 2002, ang naisip niyang disenyo, palasyo. Kasi nung bata pa ako, palagi akong nanonood ng mga fantasy cartoons. Yung sina Cinderella, Snow White, parang ganon. Yung parang when you are kind and have a good heart, you become a queen. So, sabi ko, mabait naman ako. O, sabi ko, kung mabait ako, dapat magiging reyna ako, di ba? Bago pumasok ng kastilyo, mapapansin agad ang espadang ito na nakabaon sa bato, ala King Arthur. Tatambad din ang tore. Iisipin mong parang fairy tale. Inspiration ko dito yung isang castle sa Germany. Kinakailangan ding pumasok sa higanting pinto na 20 feet ang taas. Ang kaharian, puno rin ng mga ginintuang kagamitan. Meron ding mala Stone Age ang tema. Ang lamparang ito, dati raw pagmamay-ari ng Hollywood legend na si Marilyn Monroe, na nabili raw niya sa isang subasta o auction. Ito yung kwarto namin. Sa master's bedroom naman, mag-aala reyna sino man ang hihiga. Sa sobrang laki nga ng kanilang bahay, inaabot daw sila Rosaline ng 7 araw bago malinis ang kabuuan nito. Naniniwala ako doon sa paborito kong na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung mayroon kang gusto, pagtrabahuan mo. Ang mga bahay, hindi lang daw katuparan ng ating mga pantasya at pangarap, sumasalamin din sa ating pagiging malikhain. Sa Amerika, agaw pansin ang bus na ito. Pagmamay-ari ito ni Pastor Robost. Ito na rin pala ang kanyang tirahan. Sa loob ng sasakyan, merong sala at kusina. My home is paid for, $300. I own my own electric. I don't even pay no mind, let alone anything else. It's a wonderful life. Sakay ng bus na ito, ikinakalat ni Pastor Robost ang salita ng Diyos. I've been in this bus 12 years. We've been to 10,862 churches. And when I give my testimony inside there, inside the churches, they never forget us. Ang mga mobile house, umaarangkada na rin dito sa Pilipinas. Ang negosyo ni Atoy, pagko-customize ng mga sasakyan para magsilbiring tahanan. Katulad ng pink mobile home na ginawa niya para kay Chris Aquino. Pati na ang iniregalong mobile house ni Jinky sa kanyang mister na si Pacquiao. Ang pinakabagong project ngayon ni Atoy, ang minibus na ito. Ang napiling tema ng kanyang kliyente, ang signature brand
na Louis Vuitton. Mula dingding, upuan, kama, hanggang mga kurtina. Sosyal na sosyal. Ang mga materyales sa Thailand pa binili ng mga kliyente ni Atoy. Well, again, like our, yung parang tagline namin, yung Imagine We Create, may mga kliyenteng parang gusto ko, ito yung interior ko. Pero we always tell them na parang we don't have that material. If you want, buy the material abroad, then you supply us the material to us, pwede namin gawin. May mga may-ari talaga na gusto nilang branded yung ano nila. Hindi naman nila kiniklaim na original, pero yung everyday life lang nila na parang pag nakikita nila, parang ang sarap ng feeling nila. Ang pagko-customize nito, nagkakahalaga mula 450 to 650,000 pesos. Aabutin daw ng isang buwan bago ito matapos. Nagpaparenta rin si Atoy ng sarili niyang coaster house na kumpleto sa amenities sa halagang 15 to 18,000 pesos kada oras. Ang pamilya Portillo naman ng Bacoor, Cavite, bumili ng trailer house na higit daw sa 1.2 milyon ang halaga. Pero dahil sa bigat nitong 800 kilos, hindi ito kayang iakyat sa matataas na lugar. Limitations niya is that normally maximum height that can go at up to like Tagaytay. Pero Baguio hindi niya nakaya. So we prepare to go around the area which is almost flat or not so much hilly kasi mahirap hilahin pataas. Gayunman, perfect daw ito para sa mga outdoor activity gaya ng picnic. Sobrang convenient kasi isipin nyo po, di ba? Kahit saan yung lugar ilagay, pwede mong ma-experience yung kung ano na experience mo sa sarili mong bahay. Sa loob, may comfort room na may portalet at bathtub. May telebisyon, kama, syempre, di aircon pa. Pero ang gamit nilang kuryente, galing sa araw, solar power. Masasabi kong pagpapala kasi isipin mo hindi siya generator para lagyan ng gasolina. Kundi solar siya na nakukonsume mo yung bigay Diyos na pagpapala gaya ng araw. So, at the same time, nakakatipid din kami ng kuryente dahil tinutusok namin yung heavy duty na extension, kumukuha kami ng power dito, dinadala sa bahay namin. I think this looks like a very strong trailer house and would be very useful for many different things. Yeah, it seems to have everything that you would want in a mobile home. Moderno man ang disenyo ng maraming mga tirahan ngayon. May ilan na ang tipo, yung mistulang antigo. Naabutan namin ang grupo ni Dante na ginigiba ang abandonadong bahay na ito. Kapansin-pansing maingat nilang binabaklas ang mga kahoy. Pati mga lumang jalousie o salamin ng bintana. Ang mga materyales kasing ito na nabili raw ni Dante mula sa orihinal na may-ari sa halagang 50,000 pesos, gagawin nilang instant bahay kubo. Pagdating sa shop ni Dante, tinanggalan nila ng mga pako ang mga kahoy at kininis. Pagkatapos linisin yung mga kahoy, pipili na tayo ng mga poste na itatayo, katulad nito. Dadalhin doon sa pagtatayuan. Una silang nagtayo ng mga poste. Naglagay ng mga biga at sahig. At saka ito nilapatan ng dingding, bintanang kapis at bubong na kahoy. Presto! Buo na ang instant kubo. Nagkakahalaga mula 85,000 pesos pataas. Depende sa laki. Pagkatapos nating mabuo, kakalasin na natin para madaling isakay sa truck, magaan, at ma-deliver na natin sa umorder ng kubo. Pagdating sa pagdideliveran, tsaka pa lang nila ito i-assemble muli. Ginagamit namin lahat recycled na
materyales. Bali, dinidiscourage namin kasi yung bili at paggamit ng mga bagong kahoy. Gumagawa rin sina Dante ng instant kubo na may 2 palapag sa halagang 200 to 300,000 pesos. Perfect daw ang instant kubo sa mini resort ng dentistang si Jojo, kung saan meron ding container van na ginawang tulugan. Gazebo na nagsisilbing dining area, lumang bahay na ginawang banyo, at ang instant kubo na balak niyang gawing silid tulugan. Kasi considering nga yung place natin, it's along the lake, along lakeside, and it's a man-made lake na managed naman ng National Power Corporation. So may mga certain restrictions sila dito sa lake nila. Since talagang few meters lang away from the lake, dapat they're not allowing na mag-construct ng mga permanent construction talaga. So more on mobile houses lang talaga na para anytime pwede mo siyang ma-revise yung mga arrangement. Ano man ang itsura ng bahay, antigo man o moderno, Filipino man ang design o inspired ng mga bahay abroad, syempre ang mahalaga pa rin kung ang iyong bahay tunay na tahanan.